Okay, quick tutorial tayo para sa bagong feature natin na supported ng ating bagong version ng billing system, yung MikroTik Userman. So, ano muna si MikroTik Userman? So, siya ay yung Radius server, built-in Radius server ni MikroTik. So, para ito sa mga centralized authentication ng mga PPPoE, hotspot, para hindi bawat area, for example, meron kayong tatlong area na may iba-ibang secrets, iba-ibang profile, iba-ibang secrets na minamanage sa iba't ibang lugar. So, medyo matrabaho nga naman yung kung marami kayong area or MikroTik access concentrators. So, ang benefit ng paggamit ng Radius is isa na lang ang ima-manage ninyong MikroTik sa pag-provision, sa pag-edit, sa pag-delete ng mga users. Yun na yung si Userman. So, nag-a-act siya as middleman para doon sa mga access concentrator ninyo. So, doon sa example ko kanina, may tatlong area. Meron pa ring tatlong MikroTiks doon, access concentrator, na naka-connect sa isang MikroTik na may userman. Siya ay magsisilbing userman server ng mga tatlong userman clients. So, I hope malinaw yun ha. Hindi ito yung isang MikroTik lang para sa lahat ng area. Yes, technically yes, para sa pagmamanage ng mga users or clients natin o yung mga records natin. So, at this current moment, nirelease ko na yung feature na masusupport na ni billing system natin yung mga userman na MikroTik. Provided, kailangan na sa standard plan kayo. Pangalawa, sasabihin nyo sa akin kung i-convert natin kung anong router slot yung pwedeng masupport ang userman. So, upon request to, for example, dito sa screen na nakikita natin, may dalawang router slot ako. Inalat ko yung router 1 para maging supported ang user manager. Samantalang yung router 2, ito yung the usual or yung ginagamit natin ngayon, yung mga convention na access concentrator na router. Ngayon, anong makikita natin kapag converted na yung router slot natin? So, check muna natin yung conventional, yung walang userman supported. Ito usually makikita rin ninyo sa inyo kapag naka-integrate yung MikroTik ninyo ay ganito. So, userman is no. So, meaning, PPPoE server to. Nandito yung mga users natin. Andito yung mga secrets sa PPP at saka yung users sa hotspot. While doon sa Radius, dito naman ang makikita naman natin dito sa settings ay ganito. So, upon converting the router slot into userman supported slot, makikita niyo yung user manager is naka-yes na. Tapos, meron parang fraction dito, numbers. Ang ibig sabihin lang yan, 3 out of 1,000. Yung 1,000 is the default number of records na pwede nating i-manage. So, meaning, lahat ng mga nasa customer records up to 1,000. Pero, tatlo pa lang yun nandito. Ibig sabihin, may tatlo akong record out of 1,000 capacity. Question, paano kung kinailangan ng 1,000, more than 1,000? Doon na papasok yung value-added service na 200 pesos per month per additional 200 record na pwede pang i-manage. So, meaning, on top of the monthly subscription, kailangan mo magdagdag ng 200 per month para magkaroon ka ng additional 200 records. Okay? And so on. Kung kinailangan mo maging more than 1,200, dagdag ka ulit ng isang bulk na 200. Okay? So, lumalabas piso per records. Kasi 200 pesos, 200 records. Diba? Pero by default, kung hindi mo naman kailangan, 1,000
yung default number of records na pwedeng i-manage. Okay. So, lahat naman ng features is the same. Pwera na lang, yung pay-as-you-go tsaka yung hotspot Wi-Fi ay hindi supported sa user manager. Explain ko. Si pay-as-you-go gumagamit ng DHCP. So, pwede naman maging reduce ang DHCP, pero nag-decide ako na wag na lang kasi mas maganda yung pay-as-you-go dedicated for an access concentrator. Para yung convergence, lalo na yung mga running to upcoming promos ay mas mabilis, especially kapag within the local area network lang. Kasi most probably, hindi lahat ng setup, ang Radius server ay nasa local mo, yung iba ang deployment nasa ibang network. So, si pay-as-you-go, hindi siya supported. The reason is for the local convergence. I mean, the convergence ng mga promos. Number 2, si hotspot Wi-Fi ay hindi pwede dahil gumagamit ito ng piso rates. So, meaning, lahat ng mga uptime ay nandun dapat sa access concentrator. Wala sa Radius. Although, pwede naman ilagay sa userman o sa Radius yung uptime ng mga users or mga vouchers, magkakaroon ito ng conflict with the subscriptions. Kasi, kailangan mong i-enable dito sa hotspot Wi-Fi yung user profile ng userman. While sa subscription, ang kailangan lang natin dito is yung attributes group ng userman. Mamaya explain ko kung ano yung difference nun. Basta for now, liliwanagin ko lang ang hotspot Wi-Fi at ang pay-as-you-go ay hindi supported ni billing system for userman support. Okay. So, everything is the same. Subscription, andyan pa rin yung migrate. Andyan pa rin yung mga online users, offline users. Pero liwanagin ko lang dito sa migrate. What if ang records mo sa userman is more than 1,000 pero naka-default ka lang na 1,000 records? So, ano mangyayari pag migrate natin? Yung more than 1,000 sa userman, i-clip off lang niya up to 1,000 records. I-migrate man niya, let's say for example, 1,500 yung records. Pagka-migrate mo, yung first 1,000 lang ang ilalagay niya dito sa records list natin. Ganon din, pag nag-backup ka, syempre, isipin natin sa records, damihan ko na, ilagay ko na lahat dyan. Sabihin na natin 1,500 or 2,000 records. Pag-upload mo, pagdating sa customer records, yung first 1,000 pa rin yung kanyang ilalagay. So, limited siya doon sa number of customers. So, kinailangan natin yung gawin kasi kung unlimited din tong userman support feature natin, baka wala nang di ba? Lahat na nandun na sa isang router tapos lahat na ng access concentrator, let's say 100 access concentrator na sa isang router slot. Okay. Again, so lahat the same. Records, map coverage, transactions, API integrations, policies and conditions, lahat ay the same. Except itong web proxy. Hindi natin ilalagay kasi ang web proxy sa userman MikroTik. Kasi ang users ay nasa access concentrator. So, dun dapat ilagay ang mga web proxy. Kaya disabled ang web proxy features dito sa billing system pag userman supported na yung router slot. Okay? So, punta tayo sa MikroTik. Meron ako ditong side-by-side MikroTiks. Sa left side, Radius server. Gumamit lang ako ng simple lang, HAP AC. Sa right side, access concentrator.
gumamit ako ng RB4011. So, paano malalaman na mayroong userman? Dito sa tab ng reduce, mayroon userman. Okay? Dito sa access concentrator, walang userman kasi hindi ko in-install yung userman. So, paano naman malalaman na ito ang reduce client samantalang ito ay ang reduce server? So, kapag i-click mo yung reduce, merong isang service dito na nakapoint doon sa IP ng reduce server. So, itong right side is acting as a client doon sa reduce server na ito. So, ang pagse-setup nito, depende kung nasa within local network, kung magkaka-segment ba, kung may route ba, so depende sa inyo. Okay? Basta ang mahalaga is ma-detect ni reduce yung access concentrators dito. At meron silang communication. Bahala na yan kung public man yan, via VPN man yan. I don't suggest via public, no? Pwede VPN kung magkaibang network. Pero mas maganda pa rin kung nasa local premise mo yung reduce server. Okay. So, balik tayo dito sa dalawang MikroTiks. So, assuming na pagkita nyo na yung dalawang MikroTik na yan, reduce client, reduce server, ano ang magiging setup natin sa access concentrator muna? So, PPP, kung PPP ang ginamit ninyo, PPPoE, to be specific, ang gagawin nyo lang dito, number 1 is sa PPPoE server. Dito, may nakikita kayong 4, pero optional yan kasi ginawa kong different VLAN per PPPoE server. Malamang sa inyo, karamihan, isa lang. Kunyari, itong number 1 lang. So, ang gagawin nyo lang dyan, the usual. Mag-setup kayo ng PPPoE server. Ganyan lang. And then, gumawa kayo ng PPPoE profile or user profile. Okay? So, for example, ito yung profile for PON1 para dun sa PPPoE server, no? Yung PON1. So, ganun pa rin yung mga configuration natin at yun lang ang gagalawin ninyo sa PPPoE server natin or yung access concentrator. Provided, dito sa secret, i-click ninyo itong PPP Authentication Accounting and i-check ninyo itong dalawang to. Para hindi dito sa secret na to mag-authenticate yung mga users na nagda-dial. Sasabihin mo sa kanya, gamitin mo yung radius dun sa kaliwa, dun sa kabila. Kaya, baliwala itong mga secrets na nandito. Kahit burahin mo yan. So, nag-test lang ako just to make sure merong discrepancies between the radius and the access concentrator. Pero, baliwala yung mga secrets dyan. Hindi yan yung susundin nitong access concentrator. Okay? So, again, dapat ang isa-setup nyo dito, PPPoE server lang, profile ng mga users, secret, dapat naka-check tong dalawang to. Yun lang. Yun lang para sa access concentrator. Ngayon, punta naman na tayo dito sa user manager. So, assuming okay na yung communication, gaya ng sabi ko kanina, nakikita na ni Regius server yung access concentrator. So, ang gagawin mo na lang dito ay dalawa lang din. Number 1, user group. Ito na yung pinaka-profile ng userman. So, kukunin niya yung profile from the access concentrator sa pamamagitan ng attributes.
So, not necessary pares ito ng name dito. So, basta parehas yung name nito dito. Case sensitive yon. Bawal magkamali. Tapos, ang attributes ay MikroTik group. Kung titignan mo sa MikroTik wiki, yung MikroTik group is the profile of the users from the services ng Access Concentrator. Okay? Tapos, bahala na kayo sa authentication, PopChop, the usual, TLS pa, pwedeng nakacheck lahat yan. Pero ito yung pinipili ko. Okay? So, lahat ng mga profiles dito, kailangan mag-reflect dito sa groups. Yun yung first step. Second step, doon na kayo gagawa ng users talaga. Parang dito sa secrets, no? Pag gumawa ka ng users, username, password, tas kung anong profile. Sa userman, ganun din. Pag mag-add kayo, username, password, pero this time, anong group? Okay? So, yung group kasi na yan, kumuha lang din ng profile dito sa kabila. Dito. Okay? So, yun yung gagawin sa user profile. At yun yung sinusupport ngayon ni billing system na paano mag-create, mag-disable, mag-enable, mag-edit, mag-change profile or change group, assuming mayroong payment reminder group dito. So, nakikita nyo na kung ano yung kinonvert. Okay? Kinonvert yung command ni billing from an access concentrator point to a userman or reduce server point or commands, no? So, kapag okay na yon, magagawa na natin lahat yung mga tawag dito, pagmamanage natin from the billing system. So, baka magtaka kayo, sir, bakit walang profile? Walang user profile, limitation, profile limitation. Okay. Saka lang kasi, ito yung limitation na sabi ko kanina, yung hotspot wifi. Kasi dito sa user group, walang attributes ng uptime. Wala kayong makikitang attributes na ng uptime. Merong total limit, timeouts, pero walang uptime. Kasi kailangan mong gamitin yung limitations dito. Ito, session limit. Pero once na kailangan mong gamitin itong mga to, yung profile, user profile, limitation, profile limitation, kailangan mong i-enable yung use profile. Ibig sabihin, hindi mo gagamitin yung profile sa groups, kundi ang gagamitin mo yung profile dito sa user profile na ito. So, medyo nakakalito, pero nahihiwalay siya sa dalawang types. Number one, using user group. User group, kinukuha natin yung attributes from the access concentrators profile. Number two, gumagamit tayo ng user manager profile. Hindi yung profile ni access concentrator. Bali, dito tayo gagawa ng mga limitations, yung transmit, receive, download, upload. Then, gagawa tayo ng profile naman. Ibabind natin yung ibabind natin yung limitation to a profile. Ibabind natin dyan. Then, pag may profile limitation na tayo, ibabind naman natin sa profile hanggang mabuo natin hanggang user profile. Okay? So, medyo maraming process dito. So, sa mga nagre-reduce, alam nyo po yan. Kung may nabanggit akong mali, paki-correct na lang. Pero again, balik ako. Ang gagamitin lang natin is user group and the user. Tapos, hindi naka-check yung use profile. Sir, pwede bang pagsabayin yon? Pwedeng user profile tsaka user group? Hindi, unfortunately. Unless gumawa kayo ng another router na naka-user profile or use profile. Okay. So, yun lang naman yung scope and limitation
ng userman support ng billing system natin. So again, lahat dito ay the same. So for example, sige, sample tayo. Nasa reduce tayo. Customer records. Yan. So meron tayong tatlong customer. Kunyari si T1. So makikita ninyo, enabled siya under group PON. Yun yung active group niya ngayon. And then yung product group niya is PON1 din. Tapos nakikita niyo yung mga IP address, etc. So nasan ba siya ngayon dyan? Dito sa user manager, nasa session na siya. Ito yung pinaka-actives ng userman. Okay, so ayun siya. Active siya. Makikita mo rin na active siya dun mismo sa PPPoE server. Ito siya. So kapag kunyari, dinisable natin to using this button, no? So check agad natin. So dapat mawala na siya dito sa active connection ng access concentrator. Nawala na rin siya sa session. At na-disable na rin siya sa users. Okay? So, sige, enable natin. I-minimize ko na lang para makita nyo. Sa left side, confirm, and then enabled na ulit siya. So, ganun din, kung papalitan natin yung active profile, sabi na natin PON2. So, papalitan niya rin doon. Ayun, nakita nyo. So, pag pinalitan, syempre, dapat tanggalin sa active o sa session, dapat mawala siya. So, change ulit natin. Yan. So, meaning, i-convert lang natin yung command instead na access concentrator command, i-convert lang natin into user manager command. So, everything is the same. Gaya na sabi ko kanina. May mga certain limitations lang dahil dun sa mga na-explain ko. So, I hope maging beneficiable to sa inyo, sa mga nagpaplano mag-user man. And take note na lang dun sa mga settings na may mga limitations and kailangan gawin, no? Kasi yung iba baka ginagamit complicated dito. Ito mga user profile, limitation, etc. Okay. So kung may confirmation, questions, concern, may mali ako nabanggit, paki-chat na lang ako or paki-comment na lang dito sa post ko. Thank you.